Ilang sandali pa silang naglilibot sa mall nang makaramdam si Laika ng gutom. Kain tayo. Yaya niya sa binata. May treat. Saan mo gustong kumain? Ano ba ang magandang kainin dito? Tanong niya na tila nag-iisip. Butchoy ba yon? Batchoy. Pagtatama ng binata. Ted's o Decos? Hindi ko alam kung alin ang masarap eh. Di ko pa natitikman yan. Sagot niya. Mamili ka lang. Hindi ko rin alam kung alin ang mas masarap. Sagot ni Peter. Pareho namang masarap sa kanya as long na original batchoy. Ted's na lang muna tayo tapos next time sa Decos na. Sagot ng dalaga. Tara, yaya ni Peter dahil meron naman sa rob na Ted's batchoy. Ito ang pera oh. Hindi ko alam kung magkano basta bilhin mo lang ang gusto mo at sa tingin mong masarap. Sabi niya sabay abot ng 500 sa binata. Okay. Pagpayag ni Peter at kinuha ang pera ng dalaga, saka pumila na, dala ang number, naupo siya sa harapan ng dalaga at isinauli ang sukli. Salamat sa paglibre. Pasalamat niya. Sa'yo na ang sukli, may utang pa nga ako sa'yo, sabi ng dalaga. Ako na ang manilibre sa susunod, sabi ni Peter dahil wala siyang pera. Sure, next time, nakangiting pagsang-ayon ng dalaga. Ibig bang sabihin, kinoconsider mo na mag-board ako sa bahay mo? Kapag makahanap ka na matutuluyan, anytime, pwede ka nang umalis. Sagot ng binata. Hoy, pare! Sabi ng lalaking dumaan sa table nila kasama si Blessy. Himala, babae na ngayon ang nanlilibre. Napasulyap sila sa sukli na nasa tabi ng kanang siko ni Laika. Wala namang masama kung ako ang manlibre minsan. Sabat ni Laika. Pero kapag nasa dating stage pa lang kayo, dapat lalaki talaga ang manlibre, sabat ni Blessy. Maliban na lang sa kung babae ang naghahabol. Pag-ibig ang hinahanap ko, hindi pera? Taas noong sagot pa ni Laika. Hindi siya pinalaking mataray ng pamilya pero nawawala ang class niya sa babaeng ito. Wow! Sana all! Pero hindi ka mabubuhay sa pag-ibig. Nakangising sabi ng lalaki at tumingin kay Peter. Ano? Kaya ba ng pagmamahal mo na buhayin siya? Wika pa ng lalaki na nang iinis at iniwan sila ng dalawa. Peter, huwag mo na silang pansinin. Pakinggan sa kaliwang tainga at ilabas sa kanan. Ani Laika. Tahimik lang na kumain silang dalawa at nang makatapos kumain ay nagyaya ng umuwi ang binata. Uwi na tayo. Yaya ng binata at lumabas na rin sila sa mall. Medyo malayo pala ang bahay na to sa city proper. Sabi ng dalaga na pagod na naupo sa sofa. 30 minutes lang naman, sagot ni Peter. Pero mas malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ay, speaking of work, ani Laika, may bago na akong work tomorrow. Ha? Nag-apply ka? Yes, sagot ng dalaga na ikinakunot ng noo ni Peter. Di ba nasabi mo na sa SD company ka nagtatrabaho? Oo, bakit? Doon din ako magtatrabaho. Pagbalita niya na ikinagulat ng binata. Paanong? Kung hindi mo na itatanong, sa SD main branch din ako sa nagtatrabaho at tinawagan ko yung manager namin at kinausap kung pwede ako magpalipat dito sa Mindoro branch dahil andito ang boyfriend ko kaya pumayag siya. Pagsisinungaling niya. Boyfriend mo? Ikaw? Nakangiting sagot ni Laika. Paanong naging tayo? Hindi makapaniwalang sabi ni Peter. At hindi ganyan ka hibang ang company para pumayag dahil lang sa boyfriend mo? Sinabi kong hindi ka sanay na mag-isa. Sagot ng dalaga na ikinagalit ang mukha ni Peter. Mahalaga sa company ang mental health ng bawat empleyado, kaya pumayag ang manager. Nahihibang ka na ba? Gigil na tanong ni Peter. What if matanggal ako sa trabaho dahil sa pinagsasasabi mo? Hindi Agad na tanggi niya saka tumayo. Huwag kang mag-alala, mabait ang manager at walang makakaalam nun. Kami lang, tayo lang. Ikaw talaga. Gigil na hinawakan ni Peter ang dalaga sa kanang braso. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ng dalaga. Umiba ang itsura ng binata na makita ang takot sa mga mata ni Laika. Hinapit niya ito sa bewang at hinawakan sa kanang pisngi. Ano bang ginagawa ng magkasintahan kapag silang dalawa lang ang nasa bahay? Tanong ng binata at inilapit ang mukha sa dalaga kaya namilog ang mga mata ni Laika at itinulak ang binata saka umatras ng isang hakbang sa binata. Ano ka ba? Drama lang yun. Wag kang
Wika niya sabay takbo patungo sa kwarto at nagsara ng pintuan. Napahawak siya sa mga labi. Tama ba ang kutob niyang hahalikan siya ni Peter? Dapat magalit siya kasi nagte-take ito ng advantage sa kanya pero bakit hindi niya magawang umalis? May nararamdaman ka na kasi sa kanya. Wika ng bahagi ng isip niya. Good morning! Inaantok na bati ng dalaga na lumabas sa kwarto. Kumain ka na. Mauna na akong maligo. Sabi ng binata na tapos nang magluto ng ham, egg at sinangag. Sige, thanks. Pasalamat niya bago nagsimulang kumain. Ikaw? Tapos na. Kung gusto mo ng kape, may coffee maker dyan. Sagot ng binata tumungo sa banyo para maligo. Nang matapos kumain, ay hinugasan ni Laika ang plato niya at tinakpan ng ulam. Pabalik na siya sa kwarto niya nang biglang bumukas ang banyo kaya napatigil siya at napatingin sa katawan ng binatang tanging nakatuwalya na naman sa katawan. Padaan, sabi ng binata. Sige. Ani Laika at binigyan na daan si Peter sa kasinundan ng tingin. Kapag ganyan ka parate, mapapaalis talaga kita sa bahay ko. Seryosong sabi ni Peter kaya iniwas ni Laika ang mga mata at agad na pumasok sa kwarto para kumuha ng tuwalya. Bakit kasi nakatuwalya lang? Pwede namang magbihis sa loob. Reklamo niya saka lumabas para maligo. Na matapos siyang maligo, ay inayos niya ang sarili at lumabas. Anong oras bang pasok mo? Hindi ka man lang in-interview? Tanong ni Peter. Hindi na. Ang manager ko na ang bahalang mag-endorse sa akin. Sabi niya, pumunta na lang ako ngayon. Sagot niya. Pasabay ako ha, hindi ko pa alam ang daan. Sige, sagot ng binata at naunang lumabas. Sumunod naman si Laika at naupo sa front seat. Kakabisaduhin ko na lang ang daan para kapag umuwi ako, hindi ako iligaw ng taxi. Pwede ka namang mag-jeep at tricycle. Suhestyon ng binata. Hindi ba nakakatakot? Siyempre kapag first month, kailangan ko munang matuto. Sabi niya dahil never pa siyang nakasakay sa pampublikong sasakyan. Hatid sundo talaga siya ng driver at minsan ay siya mismo ang nagmamaneho. Pero magastos. Isabay mo na lang ako minsan para makatipid. Suhestyon niya. Total, nasa iisang workplace naman tayo at sa company naman ng sasakyan na to. Baka kung ano ang isipin nila sa opisina. Napatingin siya sa binatang nagmamaneho. Ang fresh nito tingnan. Lalo na't bagong ligo. Kung pwede lang niyang ipakilala ang sarili, kukunin talaga niya itong bodyguard. Hayaan mo sila. Hindi naman siguro masama ang ugali nila. Sabi ng dalaga at itinuon ang mga mata sa unahan. Wait, pahingi ng cellphone number mo para matawagan kita kapag maligaw ako or in case of emergency. Hindi ako namimigay ng number. Wala akong kamag-anak dito, ikaw lang. Malungkot na sabi ng dalaga kaya napilitan si Peter na ibigay ang number. Thanks. Ano nga pala ang apelyido mo? Bagon. Pagsisinungaling niya na ang dinala ay middle name pa ng kanyang ina. Laika Bagon. Ulit ni Peter at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ikaw, di ba Sanchez ka? Oo. Parang marami rin ang mga Sanchez dito, no? Kahit saan naman may mga Sanchez, kahit na hindi magkakamag-anak. Uy, in fairness, ang yaman ng mga Sanchez ha? Ako lang ang mahirap. Sagot ng binata. Pogi ka naman. Sabi niya kaya napailing si Peter. Totoo, mas pogi ka sa bagong boyfriend ni Blessy. Pag-amin niya. Kalimutan na natin siya. Ani Peter na sumalubong ang kilay. Hanggat maaari ay ayaw niyang marinig ang pangalan ng dating kasintahan. Bakit pala kayo nag-break? Isa. Galit na pagbilang ni Peter. Okay, change topic. Sabi ng dalaga nang mapansing humigpit ang hawak ng binata sa manibela. Ipaalam ba natin sa company ang relasyon natin? Wala tayong relasyon. Pagtatama ng binata. Yung boardmates tayo. Pwede bang wag mo nang ipaalam kahit kanino? Lalo na kung hindi naman nagtatanong? Ayoko ng issue. Sagot ng binata na salubong ang kilay. Kaya nanahimik sa Laika hanggang sa makarating sila sa San Miguel Business Park. May 72 hectares ang lupain nito. Kaya ang daming malalaking buildings dito na European style. Malaki pala ang company rito. Sabi ng dalaga nang makababa. Naghanap ng mapaparkingan ng binata. Kaya pumasok na siya sa loob ng company at dumiretso sa HR. Binigyan siya ng ID at dinala sa opisina nila. Guys, please welcome your new colleague. From Manila branch siya so guide nyo na lang muna. Sabi ni Ami. Kaganda naman ng katrabaho natin.
Wika ni Arvin. Hello guys! Kinagagal ako na makilala kayo. Bati ni Laika sa mga kasama. Iginala niya ang paningin. Malinis ang loob ng opisina at organized. Halos pareho lang din ang interior design sa main branch nila. Pinaupo siya ng mga ito sa table niya. I-guide ka muna ni Isabel ha. 1 week kang tutulungan niya para makibusado mo ang daily routine namin. Sabi ni Ami. Sure, thank you po. Magalang na pasalamat niya. Wala man lang siyang kagamit-gamit sa table. Hi, I'm Isabel. Pagpapakilala ng katabi niya. Laika, pagpapakilala ng dalaga. Hindi rin niya sinabi sa mga ito ang totoo niyang katauhan. Ganda mo ah! Puri ni Isabel. Papasak ang model natin. Wow! Sana nga pero ayaw ko na modeling. Sagot ni Laika. Bakit? Mas malaki ang kita at libre pa ang damit mo. Sabi nito. Okay lang. Wala doon ang hilig ko eh. Sagot niya. Pero kung bibigyan ng chance? Ayoko pa rin. Sagot niya. Ilang beses na siyang kinukumbinsi pero ayaw talaga niya. Morning guys! Bumili na ba kayo ng coffee? Napalingon si Laika sa babaeng kakapasok lang. Blessy? Bulalas niya kaya napatingin ito sa kanya. What are you doing here? Nagtatakang tanong ni Blessy. I'm a new employee dito. Sagot ni Laika. Magkakilala kayo? Tanong ni Isabel. No! Agad natanggi ni Blessy. Nakabangga ko lang siya kahapon sa mall kaya namukaan ko. Napataas ang kanang kilay ni Laika. Right. Pagsang-ayon niya. Kung ayaw nitong aminin na magkakilala sila, edi wag. Inirapan siya ni Blessy at pumunta ito sa pwesto. Small world, sabi ni Isabel. Lahat ba kayo baguhan dito? Tanong ni Laika. Oo, kami ang pioneer ng company dito. Sagot ni Isabel. Okay, tulungan mo ko ha. Hindi pa ako sanay sa daily routine nyo. Sure, first time mo ba sa ganitong trabaho? Oo, sagot ng dalaga. May laptop ba tayo? Oo, libre lang yung laptop basta wag dalhin sa bahay. Sagot ni Isabel. Okay, thanks. Nakangiti na saad ni Laika. Nagsimula na silang magtrabaho. Nasunod lahat ni Laika ang mga pinagagawa ni Isabel at ng ibang kasamahan dahil wala pa naman siyang alam. Isa pa, hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Tara, kain tayo? Yaya ni Isabel. Wala akong baon. Sa cafeteria na, may binibenta roon. Sabi ni Isabel kaya sumama si Laika rito. Nang matapos na silang kumain, nag-usap muna sila para maubos ang oras sa lunchtime. Uy, nakakita na naman ako ng gwapo. Sabi ni Isabel na pumasok sina Peter at Manong Larry. Hello, Peter! Hi, Ma'am. Magalang na bati ni Peter at napasulyap kay Laika. Bago nating employee. Si Laika pala. Pagpapakilala ni Isabel. Hello! Nakangiting bati ni Laika. Kumain na kayo? Kakain pa lang. Sagot ni Mang Larry at pumila para bumili ng pagkain. Ang gwapo ni Peter, no? Driver siya rito. Marami may crush sa kanya. Talaga? Ani Laika. Pag ganyan baka may girlfriend na. Wala na raw eh. Dating OFW raw. Sagot ni Isabel. Pero ang hirap din kasi ng buhay sa abroad. Kung kaunti lang naman ang difference ng sahod, mas okay na dito na lang sa Pilipinas. Wala ba? Wika niya. Pero ex. Ang alam ko mayroon, sabi ni Manong Larry. Mag-aasawa na sana siya pero parang nagloko yata ang girlfriend tapos nag-break sila. Fresh from break-up lang daw. Ganoon ba? Wika ni Laika. Ibig sabihin, hindi nila alam na si Bless yung ex nito? Lalo tuloy siyang naintriga sa love life ni Peter, lalo na't nasa opisina lang ang ex nito. Oo, siguro, dahil nga hindi marunong makontento. Siyempre, ganyan lang trabaho ni Peter tapos nag-LDR pa sila. Alam mo na kapag LDR, hindi ka talaga magiging sapat kapag girlfriend mo mataas ang pangarap. Wika pa ni Isabel. Mauna na ako sa office guys. Sabad naman ni Laika bago sumulyap kay Peter. Sige, mamaya na ako. Sabi ni Isabel dahil hinihintay pa ang isang kaibigan. Naglakad si Laika pabalik sa office pero nakasalubong niya si Blessy. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Blessy na sinadyang harangan si Laika. Ano? Huwag mong ipaalam sa lahat na naging kami ni Peter. Why? Kinakahiya mo ba siya? Ayaw ko lang malaman ng lahat ang nakaraan namin. Pareho na kami naka-move on. Sagot ni Blessy. Naka-move on? Ani Laika, kasi may bago ka na. Laika, hindi ako nagbibiro. Kung ayaw mong mag-away tayo,
Huwag kang makialam sa buhay namin. Sure, pagpayag ni Laika, walang problema pero huwag mo ring ipaalam na magkasama kami sa bahay. No problem, sagot ni Blessy at iniwan na siya. Inabala niya ang sarili hanggang sa matapos ang oras niya. Tinawagan niya si Peter. Nasa parking lot na raw ito kaya bumaba siya at hinanap kung saan nakaparking ang sasakyan. Hello! Masiglang bati niya na pumasok sa sasakyan. Uwi na tayo? Pupunta pa ako sa Sunstore dahil maihahatid lang. Okay, sama ako. Sabi niya at inaliw ang sarili sa pagtingin sa daan. Dito ka ba sa city lumaki? Hindi, sagot ng binata. Saan? Isa sa municipalities ng Mindoro? Sagot ni Peter. Saan yun? Ayaw kong pag-usapan. Sagot ng binata. Okay. Nang tumigil sila sa isang malaking tindahan, ibinaba ni Peter ang maraming damit. Dito ka lang? Bibili ako ng karne sa loob. Sama ako. Maraming tao. Hindi na siya nakatanggi na bumaba ang dalaga. Pumasok sila sa Sunstore. Ito ang bagsakan ng mumurahing bilihin mula sa iba't ibang municipality. Kaya mura talaga ang bilihin dito. Ilang ikot pa sila bago nagpasyang umuwi na. Ano kaya magiging reaksyon ng mga kaopisina nila kapag nalaman ang katauhan ni Laika? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.